Madalas ka bang mapuyat ngayong ikaw ay buntis? Natatakot ka ba dahil baka maapektuhan nito si baby sa loob ng iyong tiyan? Hi! Nurse Yaza here, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Ngayong kayo ay buntis na mga sisi, ay alam ko pong hindi po madali ang inyong mga pinagdadaanan dahil sa mga pagbabagong nangyayari sa inyong katawan. Mostly sa mga buntis ay nagiging stress at laging nakakaramdam ng puyat dahil sa mga hindi magandang nararamdaman nila gaya ng pagsusuka, pagkahilo at pagsakit ng kanilang likod na nagiging dahilan na hindi sila makatulog ng maayos. Ano ang mga dahilan kung bakit puyat ang isang buntis? Nakakaramdam ng puyat ang isang buntis dahil kulang siya sa tulog dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una ay ang hirap sa posisyon ng pagtulog. Common na dahilan kung bakit puyat ang isang buntis ay hindi sila makatulog ng maayos o putol-putol ang kanilang tulog dahil naghahanap sila ng posisyon na kung saan ay komportable sila. Ano ang pwedeng gawin kapag hirap makatulog ang isang buntis dahil sa kanyang posisyon? Pwede ninyong itry mga sisi ang sleeping on your left side, lalong-lalo na sa inyong left side if possible, para ito sa inyong circulatory system. Pwede din kayong gumamit ng mga pregnancy pillow para mas maging komportable ang inyong pagtulog. Pangalawa ay ang heartburn. Maaaring makaramdam ang isang buntis ng heartburn at any time of the day. Ngunit mas nagiging common itong nangyayari sa gabi at nagiging dahilan na hirap makatulog ang isang buntis. Ang pagkakaroon ng heartburn ay dahil sa inyong pregnancy hormones na ginagawang relax ang inyong stomach muscles. Ano ang pwedeng gawin kapag hirap makatulog ang isang buntis dahil sa heartburn? Iwasan pong kumain ng mga pagkain na spicy, greasy at acidic foods. Kumain ng mas maliit ngunit mas madalas o ang tinatawag na small frequent diet. Iwasan ding matulog agad after kumain. Pangatlo ay ang madalas na pag-ihi. Ang pagkakaroon ng mataas na level ng pregnancy hormone ay ang nagiging dahilan ng madalas na pag-ihi ng isang buntis umaga man o gabi. Ano ang pwedeng gawin kapag hirap makatulog ang isang buntis dahil sa madalas na pag-ihi? Uminom madalas ng tubig buong araw at limitahan ito sa gabi, lalo na kapag malapit ka nang matulog. Pang-apat na dahilan ay ang nasal congestion. Ang pagtaas ng level ng estrogen at progesterone ay nagpapataas ng blood volume everywhere, including the membranes of the nose, na nagiging dahilan ng stuffy nose. Pang-limang dahilan ay ang restless leg syndrome. Ito ay ang pakiramdam ng crawling or tingling sensation in your legs with an urge to move them. Ano ang pwedeng gawin kapag hirap makatulog ang isang buntis dahil sa restless leg syndrome? Iwasan po ang caffeine at mag-daily exercise kung hindi naman ito ay pinagbabawal ng inyong doktor. Pang-anim na dahilan ay ang leg cramps. Pinaniniwalaang ang compression ng blood vessel in the legs and fatigue as you carry the extra pregnancy weight ang dahilan ng leg cramps. Ano ang pwedeng gawin kapag hirap makatulog ang isang buntis dahil sa leg cramps? Maaaring uminom na maraming tubig during the day at ang pag-stretch ng inyong legs. Makakasama ba sa isang buntis ang laging puyat o kulang sa tulog? Ang kakulangan sa tulog ay nagbibigay ng hindi magandang epekto sa kalusugan, lalong-lalo na sa mga buntis. Maaari kasing magkaroon ng komplikasyon sa pagbubuntis ang isang buntis na laging kulang sa tulog at laging puyat. Ang mga sumusunod ay ang mga hindi magandang epekto ng puyat sa buntis. Una ay ang hypertension. Ang pagtaas ng blood pressure ay pinaniniwalaang nangyayari sa mga buntis na laging puyat o kulang sa tulog. Pangalawa ay ang preeclampsia. Kapag ang mataas na blood pressure ay may kasama ng protein sa ihi, ay maaari itong maging preeclampsia. Pangatlo ay ang gestational diabetes. Ang kakulangan sa tulog o pagiging puyat ng isang buntis ay nagpapataas ng kanyang risk na magkaroon ng gestational diabetes. Pang-apat ay ang depression. Ang kakulangan sa tulog ay maaari pong magresulta sa depression. Pang-lima ay ang longer labors and high rate of cesarean section. Maaari pong magkaroon ng mahabang labor ang isang buntis na laging puyat at kulang sa tulog, lalong-lalo na ang mga buntis na less than 6 hours lamang ang kanilang tulog. Ano ang magiging epekto kay baby kapag laging puyat ang isang buntis? Ang inyong lumalaking baby ay mangangailangan
kailangan ng tamang supply ng nutrients kasama na ang oxygen. Kapag laging puyat ang isang buntis dahil kulang lagi sa tulog, ang blood flow papunta sa placenta ay maapektuhan. Ang kakulangan sa tulog ay maaring maging dahilan na mababa ang growth hormone na ma-release at magiging dahilan ng developmental or growth problem para kay baby. Ang pagkakaroon ng kakulangan sa oxygen supply ng isang buntis ay maaring magdala ng panganib sa kanyang sanggol. Paano maiiwasang mapuyat ang isang buntis? Una, iwasan ang caffeine in all forms kapag malapit ka nang matulog. Pangalawa, iwasang kumain ng matatamis sa gabi para makatulog ng maayos. Pangatlo, iwasang uminom na maraming tubig kapag malapit ka nang matulog. Pang-apat, kumain ng early dinner at huwag matulog agad after kumain. Pang-lima, iwasang tapusin ang anumang trabaho kapag nakakaramdam ka na ng pagod. Pang-anim, ugaliing maging open sa mga nararamdaman para maiwasang ma-stress at mapuyat sa kakaisip. Kapag may mga gumugulo po sa isip ninyo mga sisi, mas makakatulong ang pag-share nito sa mga taong inyong pinagkakatiwalaan. Pang-pito ay iwasang gumamit ng mga gadgets kapag malapit ka nang matulog. Pang-walo, pumili ng posisyon sa pagtulog na komportable ka. Makakatulong ang paggamit ng mga pregnancy pillow o mga dagdag na pillows para sa inyong pagtulog. Pang-siyam, mag-exercise kung hindi naman ito pinagbabawal ng inyong mga doktor, ngunit iwasan itong gawin sa gabi. Pang-sampo ay take a nap in the afternoon whenever you feel tired. Maaari pong matulog sa hapon ng isang buntis at hindi po totoong nakakalaki ito ng baby. Lastly mga sisi, alam ko pong hindi po madali ang inyong mga nararamdaman ngayon. Alam ko pong lagi-lagi po kayong puyat at hirap kayong makatulog. Kaya kapag may chance po na pwede kayong matulog, ay i-grab nyo po ito at magpahinga po kayo. Mahalaga po para sa inyong mga buntis ang magkaroon ng sapat na tulog at maiwasan ang mapuyat dahil ang puyat ay maaring magdulot sa inyo ng mga hindi magandang komplikasyon na maaring maglagay sa inyong buhay at buhay ni baby sa panganib. Reminder lang po sa mga sisi nating buntis, kailangan nyo din pong alagaan ang inyong mga sarili ngayong kayo ay buntis dahil usually, a healthy mother is more likely to have a healthy baby. And taking good care of your body is a good way to give birth to a healthy baby. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Naway magkaroon po kayo ng isang healthy at safe na pagbubuntis. God bless!